Pinangunahan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director, ang unang Monday Flag Raising Ceremony ngayong taon ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO, na binigyang diin sa pagdiriwang ang 31st PNP Ethics Day na ginanap sa NEPO Compound kahapon ng umaga, Lunes, Enero 6 at taong 2025. Ang 31st PNP Ethics Day ay may temang serbisyong may integridad at pananagutan tungo sa ligtas at mapayapang Pilipinas, na binigyang diin ni Prosecutor Melvin R. Martinez, Deputy City Prosecutor ng lungsod ng Cabanatuan. Sa kanyang mensahe, hinamon ni Prosecutor Martinez ang mga tauhan ng NEPO na manatiling matatag sa kanilang misyon kahit na ang pinaglilingkuran ay bihirang kinikilala ang mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Binigyang diin niya na ang integridad sa pagganap ng tungkulin ay dapat palaging sundin dahil ito ay nagbibigay ng isang halimbawa para sa susunod na henerasyon. Binigyang diin nito ang pahayag ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dagdag pa ni Prosecutor Martinez na dapat turuan ang mga kabataan na yakapin ang mga halaga ng wastong saloobin at pananagutan. Itinampok din sa seremonya ang pagbibigay ng parangal sa mga tauhan na nagpakita ng huwarang serbisyo, na tinitiyak na ang mga pangunahing pagpapahalaga ng PNP sa integridad at responsibilidad ay itinataguyod sa kanilang trabaho. Habang sa talumpati ni Police Colonel Hermino ay binati ang mga tauhan ng NEPO para sa kanilang kasipagan at pagtiyak ng kapayapaan habang ipinagdiriwang ang holiday sa isang ligtas at maayos na paraan. Binigyang diin niya na ang pagdiriwang ng 31st PNP Ethics Day ay nagsisilbing paalala na ang integridad at pananagutan ay hindi lamang mga mithiin kundi mga pang-araw-araw na gawi na gumagabay sa mga desisyon at aksyon na tinitiyak ang kaligtasan at kapayapaan para sa lahat ng Pilipino. Ipinagmalaki ng DTI Nueva Ecija ang tagumpay ng AG Food Products at Red's Mushroom Farm sa pag-secure ng kanilang halal certification sa pamamagitan ng Halal Market Access Compliance Certification sa ilalim ng Tatak Pinoy Industrial Policy o TPIP program. Parehong nagningning ang AG at Reds sa mga halimbawa ng mga lokal na negosyo na binigyan ng kapangyarihan ng mga programa ng DTI kabilang ang One Town, One Product, OTOP, Next Gen at Kapatid Mentor Micro Enterprise o KMME. Ang Red's Mushroom Farm ay isa rin sa mga benepisyaryo ng Shared Service Facilities o SSF sa mushroom processing ng DTI Nueva Ecija. Ang SSF ay isang programa na nangungunas na diskarde ng DTI noong 2013 na naglalayong tugunan ang gap sa innovation capacities ng MSMEs. Nakatanggap ito ng positibong pagsusuri sa paglikha ng malaking epekto sa mga trabaho at produktibidad sa unang yugto ng pagpapatupad nito mula sa Philippine Institute of Development Studies o PIDS. Matatandaan na noon ay inatasan ng Department of Budget and Management o DBM na magsagawa ng pagsusuri sa mga programa ng pamahalaan upang maiwasan ng otomatikong pag-carry over at incrementalism sa mga budget alinsunod sa pangako ng gobyerno na ituloy ang zero-based budget. Ang tagumpay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang suporta ng DTI Regional Office 3 at ang patnubay ng Halal International Chamber of Commerce and Industries of the Philippines Incorporated o HICCIP. Buong suporta ang inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 1st and 2nd District Engineering Office o DEO sa pagsunod sa revised dress code ng Civil Service Commission o CSC na naglalayong pahusayin ang profesionalismo, moral at maging produktibidad ng mga kawani ng gobyerno. Ipinaliwanag ni OIC District Engineer June Vana
na ang binagong dress code alinsunod sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number 16 Series of 2024 at Republic Act Number 9242 ay nag-aatas sa mga empleyado na magsuot ng ASEAN-inspired o Filipiniana attire tuwing Lunes upang ipakita ang kultura, pamana at kaugalian ng rehiyon at Pilipino. Habang sinabi ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan, alinsunod sa mga alituntuning ipinakilala sa ilalim ng CSC Resolution Number 24-000766, ang mga empleyado ng distrito ay magpapatibay ng bagong dress code. Ibinahagi rin ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang kanyang kumpiyansa na ang updated na dress code ay makatutulong sa isang mas produktibo at maayos na kapaligiran sa trabaho na sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng opisina sa kahusayan sa serbisyo publiko. Hinihikayat ang mga opisyal at empleyado na gamitin ang dress code bilang isang paraan ng pagpapatibay ng profesionalismo sa kanilang serbisyo. Binigyang diin ng CSC na ang mga bagong alituntunin na tumutugon sa mga umuusbong na isyong panlipunan tulad ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagsasama ng kapansanan at pagkakaiba-iba ng lipunan ay nalalapat sa lahat ng opisyal at empleyado anuman ang katayuan sa pagtatrabaho sa lahat ng ahensya at instrumentalidad.